Sa patuloy na operasyon ng Israel sa Lebanon ay umabot na sa higit 1,200 ang kanilang tinodas at nagdeklara pa ito ng napakalawak na buffer zone. At dahil sa walang kakayahang lumaban ay umatras ang militar ng gobyerno ng Lebanon at inabandona ang South upang bigyang daan ang operasyon ng IDF. Habang sa Iran naman abay nagsagawa ang mga Air Force ng Israel at Amerika ng isang extensive attack sa iba't ibang bahagi ng Iran kaya't kita na naman ang mga malalaking pagsabog. Sa update sa patuloy na ground operation ng Israel sa Lebanon ay patuloy din ang mga pagwasak ng Israel sa mga pasilidad na ginagamit ng grupong Hezbollah. Sa pinakahuling tala ng Lebanon ay umabot na sa higit 1,200 ang tinodas ng Israel habang 10 naman sa hanay ng IDF at dahil dyan ay mas lalong naging agresibo ang IDF at pinalawak pa nito ang inilapat na buffer zone kung saan mula sa border ng Israel, buong southern hanggang Litani River ay pinagbabawal ng Israel na lumapit ang mga sibilyan maging ang mga militar ng Lebanon. Kung titingnan sa mapa mga kabayan ay napakalawak nitong buffer zone kaya't apektado ang nasa higit 600,000 sibilyan na pinalikas ng IDF. At para naman sa kaligtasan ng mga militar ng Lebanon ay nanawagan ang dating Pangulo ng Lebanon sa kasalukuyang Pangulo na huwag sayangin ang buhay ng mga sundalo ng gobyerno at agad na paalisin sa lugar. Ayon sa dating Pangulo ay wala umanong kakayahan ang militar ng Lebanon na makipaglaban sa Israel kaya't mabuti umanong abandonahin na lang muna ang lugar. At kasunod niyan ay agad na inabandonan ng mga militar ng gobyerno ang buong southern Lebanon upang bigyang daan ang pagtugis ng IDF sa grupong Hezbollah. Sa panahon ng operasyon ay maraming iba't ibang mga armas na ng Hezbollah ang nasamsam ng IDF at nadiskubre naman ng mga tunnel ng terorista. Sa ibang mga footage ay makikita ang pagwasak ng Israel sa mga kabahayan sa lugar. Sa mga nagtataka kung bakit pinapasabog ng IDF ang mga kabahayan ay ginagamit kasi ito ng mga Hezbollah bilang taguan upang atakihin ang IDF. Tulad na lamang nito kung saan makikita ang isang Hezbollah na gumagamit ng RPG laban sa IDF at dahil dyan ay sabog yan. Nagpapaulan din ng mga rocket sa Israel itong Hezbollah ngunit na-intercept ito ng mga Iron Dome. Rocket kasi ang kanilang ginagamit hindi tulad sa mga missiles ng Iran na mayroong mga cluster munition na mahirap salagin. Dati nang nagbabala ang Israel sa gobyerno ng Lebanon na huwag payagan ng mga Hezbollah na muling itatag ang kanilang grupo sa bansa upang hindi sila madamay. Ngunit imbis na umaksyon, abay hinahayaan na lamang ito ng Lebanon pati na ang mga nagpapalaki ng itlog na mga UNIFIL peacekeeper. Samantala, lumipat naman tayo sa Iran mga kabayan kung saan mayroong mga sibilyan ang naglakas loob na lusubin ng mga IRGC at bugbugin. Ginagawa umano ito ng mga sibilyang Persian kapag nakita nilang dalawa o nag-iisa ang militar o pulisya. Habang inanunsyo naman ng Israeli Air Force na naglunsad ito ng sunod-sunod na extensive attacks o malawakang pag-atake laban sa Islamic regime. Sinabi ng militar ng Israel sa isang pahayag na inilabas kahapon na ang mga pag-ataking ito ay tumatarget sa mga infrastruktura na nauugnay sa rehimen sa Iran. At kabilang sa mga inatake ng Israeli Air Force ay ang pasilidad ng rehimeng Islam sa iba't ibang lokasyon sa gitna ng Tiran. Daropask, Esfahan, Northeast Iran, Mugadasi Alley, Northwest Azerbaijan Province, Saabdatabad, Ekbatan, Kikavuz, Hasankan, Adyudaniye at South Bujumbura. Matindi ang ipinakitang atake na yan ng Israel mga kabayan at syempre hindi naman magpapatalo ang Amerika kung saan muli na naman itong binalikan ng Esfahan at binomba. Ang mga nakikitang pumuputok-putok ay ang mga secondary explosion mula sa mga missiles ng Iran na tinamaan. Kung titingnan naman natin sa mapa mga kabayan, ay dito sa bahaging ito binomba ng Amerika itong South Missile Storage sa Isfahan.
Habang inihayag naman ng Pentagon na paparating na sa Middle East ang 18 18 Warthog bilang karagdagan sa 12 kasalukuyang nag-ooperate sa Middle East. Naglabas naman si Secretary of State Marco Rubio ng isang pahayag kaugnay sa mga nais ng rehimeng Islam sa Iran. Why did the United States have to attack Iran now? Well, let me explain. Iran wants to have nuclear weapons. Of that, there is zero doubt. If what they truly wanted, which is what they claim, is nuclear energy, well, they could have nuclear energy like all the other countries in the world have it. And that is you import the fuel and you build reactors above ground. That's not what Iran has done. They build their reactors and their facilities deep in mountains, away from the public glare. And they want to enrich that material. The same equipment that they could use to enrich material for energy, they could use to quickly enrich it to weapons grade. So it is clear that they've been offered every opportunity to have a nuclear program that allows them to have energy, not weapons, and every single time they have turned it down. But why the attack now? Well, what was Iran trying to do? Iran was trying to build a conventional shield, in essence, have so many missiles, have so many drones that no one could attack them, and they were well on their way. We were on the verge of an Iran that had so many missiles and so many drones that no one could do anything about their nuclear weapons program in the future. That was an intolerable risk. Under no circumstances can a country run by radical Shia clerics with an apocalyptic vision of the future ever possess nuclear weapons. And under no circumstances can they be allowed to hide and protect that program and their ambitions behind a shield of missiles and drones that no one can do anything about. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build, and the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never ever having nuclear weapons. Habang naglabas din ng pagbati si US President Donald Trump sa mga Israeli na idiniriwang ang Passover. Ang okasyong ito ay ginugunita ang paglaya ng mga Israelita mula sa pang-aalipin ng Ehipto at ang pamumuno ni Moises sa paggabay sa kanila patungo sa lupang pangako. Itinuturing ni Trump ang makasaysayang salaysay na ito bilang simbolo ng katatagan, pananampalataya at pag-asa sa Diyos sa pinakamahirap na mga sitwasyon. To our wonderful Jewish American community and to Jews celebrating in Israel and around the world this week, I want to wish you a very happy Passover. Over 3,000 years ago, the God of Abraham, Isaac, and Jacob delivered the ancient Israelites out of slavery and brought them into the promised land. It was an amazing period of time, just like today we have an amazing period of time. The journey started with faith in God's word, and it ended with a miraculous march through the Red Sea and an astounding exodus out of Egypt. The world has never been the same. This week we recall this ancient proof of God's faithfulness and are reminded that with true faith, eternal hope, and the power of prayer, nothing can stop the people of God. As Jewish families and loved ones gather together for Seder dinner, we ask that God will continue to watch over the Jewish people and that he may continue to preserve and protect the United States of America for generations to come. Our country is doing better than it has ever done. I am very happy to report. Happy Passover! Karamihan naman sa atin ay alam na inalipin noon ng Egypt ang mga Israeli at noong World War II naman ay walang awang pinagpapaslang ng German Nazi ang mga Israeli. Ngunit ngayon ay hindi na umano papayag ang Israel na maulit ang mga ganito.